Palakpakan natin ng Lord sa buhay ng katabi mo. Dahil I just want to thank everyone dahil generous giver yung katabi mo. Kaya tayo nakaka-afford ng mga ganitong bagay. That's why we give. Because sumusuporta tayo sa kung ano ang movement ng Panginoon. And I believe sa mga taong nakikipag-business partner sa Panginoon, hindi ka niya papabayaan. Sabi mo sa katabi mo, may party ka. Diba? Kaya nga, when we give, hindi lamang ito nagbibigay tayo for the sake of donations. We give because ito yung pagsasabi mo na you want to partner with God. At ang bargain, hindi naman bargain talaga pero ang term ng Lord dyan, di ba? Pag business partner, anong parte natin? Anong hatian natin dito? Ang hatian natin dyan, una, nagbigay na si Lord ng buhay. Sino dito thankful dahil binuhay pa tayo ng Panginoon? Amen. Pangalawa, nagbigay siya ng katalinuhan, nagbigay siya ng brain. Sino thankful yung katabi mo? May brain. Diba? Sabi mo sa atin mo, I'm thankful, you have a brain. Amang mong papaniwalaan yung mga nasabi sa atin na tayo, bobo o tanga, walang ginawa ang Lord na bobo o tanga, lahat tayo ay ginawa at the mind of Christ. Amen po ba? Yun nga lang, hindi na-unlock yung potential dahil lumaki ka sa isang mundo na dysfunctional at sanay tumingin sa negatibo. That's why, for the past few weeks, ang ating mga pinag-aaralan is yung paano mabibreak yung cycle. Last week, may part 2 tayo ng breaking the cycle kasi lahat tayo produkto ng isang cycle, ng consequence. Everybody say cycle. Pag cycle, nakaranas na ba kayo magbisikleta sa isang pababang na daan? Parang hirap pigilin kasi, o kaya nagpagulong na ba kayo ng bowling ball sa pababa? O kaya ng isang basketball, di ba? Minsan panglalaro yung mga bata, tapos mayroong pababa na daanan. Ang hirap pigilin. Kasi sa science, may tinatawag tayong momentum. Na kapag ang isang bagay, pababa, meron siyang gulong o meron siyang circular na form, isabihin, mahirap pigilin. Kaya nga, kapag ang cycle ng defeat sa pamilya, paulit-ulit yan, lalo na kapag hindi ito nagagamot sa paraan ng Diyos, na pag-aralan natin last week, DNA ang tinitira ng kaaway. Yung science of epigenetics na ang kinalakihan ng isang bata napapasa sa next generation sa gusto man natin o hindi. Sumpain man natin yung magulang natin o hindi, o ininuno natin o hindi, napapasa yung ugali, napapasa yung mga bagay na yun. At ang kaya lang pumutol nun is kapag nakipagrelasyon tayo sa Diyos, kasi we can see na nung ang Diyos namatay sa krus at muling nabuhay, inabsorb niya ang lahat ng curses in our life. Kaya naniniwala tayo, yung katabi mo ngayon may magandang future. Amen? So naniniwala may magandang future yung katabi mo ngayon. So I have an announcement to make. We want to put more emphasis or emphasize, whatever you want to say, sa pamilya. Kung titignan natin, tumingin tayo sa paligid natin, tumingin tayo sa likod natin, marami pang bakanting upuan. And I'm not afraid of empty seats. Bakit? Anong pipiliin nyo? Yung dati na siksika na tayo doon. Ngayon, natutuwa ako, maraming bakanting upuan. Ibig sabihin, sabi mo sa katayo mo, marami tayong kamag-anak pa. Sinaniniwala, marami pang pamilyang kailangan maligtas. And I believe the greatest gift that you can give this Christmas, pangit naman, picture frame na nga yun. Ilang taon ng picture frame yung regalo mo? Sira pa rin yung pamilya natin, di ba? Nakailang spaghetti na tayo, nakailang talo na tayo nung New Year para tumangka, nakailang bilog na binili natin, pero nagbabatuhan lang. Pero sino naniniwala ang tunay na pagpapala nang gagaling sa mga nakikipag-connecta sa Panginoong Jesus? Amen. So, every last Sunday, so iyan nyo na to, every last Sunday, kausap ko po si Pastor Jerry kanina, and he confirmed, i-dedicate niya, i-commit niya, every huling Sunday, it will be a family Sunday. Sino excited na, syempre, hindi ko kayang mag-speak when it comes sa family. Of course, maraming mas merong experience sa akin dito. At ako po ay nagsimula. Ako ay learner din, katulad nyo. Kaya ang i-invite natin sa Family Sunday, of course, is yung nakaranas at merong experience how to raise a godly family. So kailan yon? Every last Sunday,
pupunta si Pastor Jerry dito, i-commit niya yung oras na yon para sa atin upang i-bless ang family natin. Kaya ang prayer natin, bawat kabataan na naandito, hopefully, prayerfully, madala mo kapatid mo, mag-start ka muna sa isa. Hanggang sa makikita natin puno na tong auditorium na to, yung cinema na to, kasama mo yung family mo. Amen po ba? So before tayo magpatuloy, pwede bang pumikit tayong lahat pero wag matulog yung katabi mo? Alam ko masarap yung lazy boy natin dito. I want you to paint a picture of your family right now. Kung mag-isa ka pa lang or maaring meron na dito kasama mo yung family mo, but God wants to develop a picture. Alam niyo yung picture? Ngayon kasi smartphone na yung gamit natin. Habang nakapikit kayo, mga picture dati sa Kodak, pag pinicturean yan, nasa film muna. Pero kailangan pumasok siya doon sa developing process. Meron tinatawag na, I think, if I remember correctly, it's the red room or green room or I think red room, dark room, kung saan doon dinedevelop yung picture. God will give you a film right now. Maaring imagination mo to, sabi mo, ano ba to, para akong baliw, nang nangangarap pa ako. Takot na akong mangarap kasi ganito yung nangyari. Hindi naman nangyari, pero ibahin mo ang Diyos. Pag ang Diyos nagbigay ng pangarap, tinutupad niya. And I believe, lalo na kapag ito ay binigay mo sa Panginoon, He will do it. So, for the next 30 seconds, I want you to talk to God, to pray, Lord, do a miracle in my family. Do a miracle in my family. Nakailang Christmas na kami, ang hirap nung merong division, ang hirap nung merong pain sa loob ng family. Pero salamat because ang Diyos, salamat Panginoon, you are a expert sa pag-restore. I want you to picture out kasama mo yung family mo ngayon. Before matapos yung taon, katabi mo siya sa cinema na to. Hindi lang siya one time. Kung meron nang na-invite mo nung anniversary, pero ngayon, hindi mo pa kasama ulit, you pray na, Lord, you will touch their hearts and minds. And I give it to you. I-develop mo ito. In Jesus' name. Everybody say, Amen, amen. Come on, let's give the best clap of praise sa Panginoon. It's clear na ang unang inaayos ng Panginoon ay pamilya. And my message for ngayong hapong ito, siguro kasi pag usapang pamilya at kabataan ka, parang hindi naman related sa akin to or something. Pero lahat tayo ay merong mga binubuo. Lahat tayo ay may binibuild. Sino dito may binibuild? Taas ang kamay. Di ba? Pag sinabing binibuild, hindi lang to yung building. Lahat tayo may binubuo sa buhay. Sabi nung magulang ko dati, nung ako ay nung estudyante pa, sabi, mag-aral ka mabuti. Di ba? Kasi yun yung binibuild mo. Gagamitin mo yan balang araw. At kapag naging empleyado ka na, tinuturoan naman tayo ng financial management or paano humawak ng pera kasi meron kang binibuild. At kahit ikaw ay magulang na, may binibuild din tayo dahil nung nagka-anak ako, nag-iba yung isip ko. Sabi ko, hindi na ngayon, iniisip ko ngayon yung parang ano bang magandang ganito or gadget. Pero iniisip mo ngayon din, paano ko palakihin tong anak ko na, lalo na ako, mahirap naman, pastor ako, tapos ako yung susampain ng anak ko balang araw. Kasi hindi niya naranasan yung pag-ibig na sinasabi ko sa unahan. Di ba? Parang ayoko nun. Na pagpunta niya sa unahan, siya mag-testimony, alam niyo po si Papa, iba sa stage, iba sa bahay. Kaya sabi ko, Lord, kailangan ko talaga ng wisdom mo. Again, sino dito amin may binibuild tayong lahat ngayon? May binubuo. Sabi ko sa kanya, builder ka pala. So, ang topic natin for today is, lahat tayo may binibuild, pero bakit ganoon maraming hindi tumatagal na binubuo? May mga nagbubuo ng relationship, pero hindi nagtatagal. May nagbubuo ng savings na hindi nagtatagal. Meron nagbubuo ng bahay, pero hindi nakakapagbuo ng pamilya dahil hindi nagtatagal. Lalo na ngayon na nabubuhay tayo sa isang mundo na madaling magsimula
pero mahirap ipagpatuloy. Lalo na nung kabataan, and madaling pumasok sa relasyon, pero mahirap i-maintain ang relasyon. Madali gumawa ng bata, pero mahirap magpalaki ng bata. Amen po ba mga magulang? Mga magulang represent. Sino mga magulang dito? Totoo ba, mahirap magpalaki ng bata? Amen. Hindi ka lang basta magpo-provide ng pera, kung yun lang ang, kundi pati yung salita, oras. So, ang goal natin sa church, ang goal ng Panginoon sa atin, ay hindi tayo gawing relihiyoso dahil ang relihiyon, maraming naging relihiyoso na build ito, pero hindi nagtagal. Because the goal ng pagiging isang Kristiyano ay hindi maging relihiyoso, kundi ma-build mo yung life mo para kahit anong pagsubok, kahit anong bagyo ang dumaan sa atin, hindi ka madaling mapabagsak. So iniwala, gustong gawin ng Panginoon na stormproof yung katabi mo. Masaya yun, di ba? Ang hirap kaya nakakaba kapag laging may paparating na bagyo tas hindi ayos yung ating tahanan. Pero ang goal ng Lord sa atin is to be stormproof because guess what? Hindi matapos ang bagyo sa buhay natin. Laging may bagyo. Sino dito nakakalanas ng pagsubok ngayon? Sino dito may mga laban sa buhay? Sino merong malaking laban sa buhay? Sabi mo sa katabi mo, hanggat buhay, may bagyo. Kaya, ang tanong, gaano katibay ang binubuo natin? Kung estudyante ka, gaano katibay yung binubuo mo ngayon? Kung magulang ka, gaano katibay yung binubuo nating pamilya? Kung empleyado ka o young professional ka, gaano katibay yan? Kung merong relasyon dito, gaano katibay yung relasyon na meron tayo? Kaya ang title natin ngayon is Build It Right. Sabi mo sa katabi mo, build it right. Kung magbubuo man lang tayo, gawin na natin ang tama. Mas mahirap, pero mahirap din naman kasi yung binuo mo ng parang nag-cost cutting ka, tas nasira din. Mahirap yung madaling magmadali ng isang bagay. Pero pag minadali mo ang isang bagay, tapos nagkasira-sira, mas mahirap mag-ayos. Tama? Di bali ng mabagal, pero tama. Di bali ng yung mga klase mo, nauna na sa'yo, pero at least panatag ka, ako tama ang ginagawa ko. Di bali ng slow, pero dapat sure. Sabi mo sa katabi mo, hindi pabilisan to. We live in a world na parang pabilisan yung success. Kasi yung nakita natin sa vlog, nakita natin sa mga reels, nakita natin sa ano. Pero ang goal ng Lord sa atin is to build it right. Pwede bang sabihin natin to with conviction? Build it right. 1, 2, 3, go! Build. Tulungan mo ako mag-encourage sa katabi mo. Sabi mo sa kanya, build it right. 1, 2, 3, go! Kung may binubuo ka, gagraduate ka na nga lang din, gawin mo na ng tama. Kung papasok ka sa isang pamilya, gawin mo na ng tama. Kasi mahirap tamaan kapag hindi tama. Amen po ba? Mas mahirap mag-ayos kapag mas masakit sa ulo mag-ayos kapag hindi na sinimulan ng tama. Ngayon, kung meron man sa atin na may nasimulan ka na at ngayon nag-aayos ka, well, may grace ang Lord para i-restore ang lahat. Pero kung ikaw ay nakikinig ngayon at alam mo nagbibuild ka, build it right. Amen po ba? Psalms 127 verse 1 to 2 says, sabay-sabay nating basahin, 1, 2, 3, go. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Ano ibig sabihin ng vain? Hindi lang yun yung vain, yung maraming selfie. Pag sinabing vain, sayang. Nakaranas ka na ba ng sayang moment?
Yung parang, dapat pala, inayos ko na noon. Dapat pala, nung may chance pa ako noon, ginawa ko na. Diba? Marami ako naririnig niyan kapag nasa kabaong na ang mahal sa buhay. Lagi ko naririnig kay Pastor Jerry yun. Bakit yung pinakamagagandang salita, yung pinakamabibigat na I love you, naririnig kung kailang hindi na makarinig yung taong nakahiga sa kabaong. Sayang. Sabi mo sa kanya mo, sayang. Kaya maraming umiiyak kasi merong mga sayang moments sa buhay. Ang alam nating sayang madalas yung totga. The one that got away. Diyan, expert yung marami. Sayang na sayang nga ang pag-ibig mo. Kaya yung mga team song mo yun, kung di rin tayo sa huli. Yan. Diyan maraming... Sayang, dat pala, sinabi, nag-confess na ako. Diyan marami expert, pero pagdating sa buhay, parang di natin masyadong pinagtutuunan ng pansin. Pero ngayon, hindi aksidente, ba't tayo dinala ng Lord dito? Kasi gusto ng Panginoon isalba ang buhay natin. At yung katabi mo, naniniwala ko, in the next 2 years, may 10 times better na mangyayari sa buhay niya. Amen po ba? Sabi ko sa katabi mo, 10 times better in 2 years. Hindi po networking yon. Pero I believe na kapag ang Lord nanguna sa'yo at tama, maring mabagal yung umpisa, pero binong exponential growth na mangyayari. Nakakita ko lagi sa church sa Anabu, pag nakapasyal po kayo doon, may tayong bagong building. Doon po nagli-lead si Pastor Jerry. At after ng pandemic, nagkaroon na ng conviction na gumawa na ng building. At ang pinakamatagal na proseso na nangyari doon sa building na yon, alam niyo po kung anong pinakamatagal? Yung paghuhukay ng pundasyon at paggawa ng pundasyon. Ang laking pera na nilalabas ng church para magawa yung pundasyon, pero parang hindi nakakagana maglabas ng pera. Bakit? Kasi wala ka nakikitang second floor, third floor, hindi mo nakikita yung dinrawing ng architect. Pero alam niyo po, kahit sabihin namin sa contractor, bakit hindi niyo manadaliin, sabihin niya, sige, pag minadali ko to, madali din tong babagsak. Kasi ang mga importanteng bagay sa mundong ito is dapat hindi minamadali. Kaya tulungan mo ako mag-preach sa katabi mo, huwag magmadali. Sabi mo sa katabi mo, huwag magmadali. Kung ayaw mong madali, wag. Kung ayaw mong madali, wag. Magmadali. Sige, gusto mo madali? O di magmadali ka. Ngayon, kung meron man, the day is your new beginning. Amen po ba? Pero balikan natin yung verse. Unless the Lord, hanggat hindi ang Diyos ang nag-build, the labors builds in vain. Ibig sabihin, sayang. Sino dito nagtatrabaho? Sino po dito mga nag-aaral? Sino dito walang pasok bukas? Yan. Diyan tayo malakas ng amen. Kasi sino dito malapit ng bakasyon? Wala ba? Akala ko maaga ang bakasyon ngayon. Exam. Okay. Kasi, naniniwala ako na yung katabi mo masipag naman yan. Kung di nag-amen yung katabi mo, pagpasensyahan mo na siya. Nagising yan ng maaga, nagtatrabaho, nag-aaral, di ba? Sobrang agang gumising ng mga estudyante natin dito, yung mga alas 5 matulog, alas 6 gigising na, di ba? Parang sobrang aga nila. Yung talagang balat buto tuloy. Parang bulalo yun eh. Banat buto, masipag, para magtrabaho. Tapos, lahat nung tinayo mo sa isang iglap, mawawala. Di ba nakakapanlumo po yun?
Sino daw gusto ganun yung mangyayari sa pamilya natin? Akala ko, yung savings ang magliligtas sa amin. Akala ko, kapag maganda yung bahay namin, okay, di ba? Naranasan niyo na bang ma-scam? Naranasan mo na ba yung isang pinaghirapan mo, naglaho na parang bula? Naranasan mo na ba? Kaya nung pag sa beach, hindi na ako na-excite gumawa ng sandcastle. Alam mo bakit? Kasi sa isang iglap, yung lahat ng pinaghirapan ko, isang ganun lang, minsan nga hindi ka pa makapagsimula, aanunin na eh. Nakakapanlumo. At hindi yun ang plano ng Panginoon sa atin. Ang goal ng Lord sa atin is to live life, have it to the full, at maging stormproof. Pero, ang susi, ano daw? Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. Verse 2, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. In vain, you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for He grants sleep to those. Sa ibang version, ang ganda niyan. Sa mga nagmamahal sa Panginoon at minamahal niya, kahit tulog ka, nag-provide siya. Pero pag hindi si Lord ang nagnguna sa atin, nagpapagod ka para may kainin, pero kulang pa din. Sino ditong gustong maranasan ang supernatural blessing ng Panginoon sa kanyang family? Amen. Sino ang gustong maranasan ng supernatural growth sa kanyang family? Amen po ba? So kailangan, ano yung title natin? Build it right. So tingnan muna natin, may dalawang klase ng builder dito. Unahin natin si DIY builder. Kasi meron tayong bagong shop dyan, sa atin. Si DIY, Mr. DIY. Now, kung merong may-ari, kung andito yung may-ari ng Mr. DIY, welcome. Pero, wag ka sanang ma-offend. Pero ito yung builder na wag natin. Maganda naman yung DIY in terms of practicality, pero sa buhay, wag. DIY stands for do it yourself. Now, hindi ako magaling sa DIY. Okay? Si Raymart magaling dyan. Do it yourself. Maasahan nyo ako sa do it yourself sa mga gadgets, pero pag sa bahay, na-try ko nang lagyan ng sealant yung lababo namin dati kay Rachel na, CR. Ano ba ginawa ko CR? Oo, yung sa may flash na tumatagas, nilagyan ko ng tape. Galing. Pati baby, tinawanan ako eh. Grabe ka naman, Atalia. Ginawa ko tape, sabi, wag, teflon. Di nilagyan ko ng teflon, wala pa din. Hindi ako nasa do-it-yourself. Ang mahilig ako, humanap ng mga taong may alam. Kasi alam ko, ngayon kung may alam ka, di ayos, kaya do-it-yourself. Pero mas nagtitiwala ako, alam ko mas sulit ang oras kapag humingi ako ng tulong sa taong may alam at respeto na gumawa ng bagay na yun. Now again, of course, inaaral ko pa rin yung mga bagay na yun. Pero sa buhay, walang may alam ng buhay. Totoo po ba? Maraming coach. And even ako, as a pastor, hindi ko sasabihin dito sa unahan na alam ko ang buhay. Hindi ko alam yung mangyayari bukas. Hindi ko alam kung ano ang maging kinahihinatnan ko sa loob ng ilang araw o ng ilang oras. Wala namang nakakaalam, di ba? Marami nagpe-predict, pero konti tsumachamba. So anong ginagawa ng tao? Bibigay mo yung palad mo at sabihin mong, pabasa. Tingnan mo kung ano. Di ba? Kasi gusto natin malaman yung buhay. Yung iba naman, pupunta sa doktor. Kailangan malaman ko. Yung iba, pupunta sa mga coaches. Ano mapipredict mong mangyari sa stock market sa loob ng 2 years? Kasi gusto kong mag-invest sa ganito. Di ba? So nanonood tayo ng Chinkitan. Walang masama sa mga bagay na yun. Pero walang makakapagsabi talaga kung ano ang dadali ng buhay sa atin. Kaya maraming nangyayari sa atin. Nag-build tayo. Naranasan ko dati, nakaipon kami ni Rachel, biglang nakasakit yung pusa namin. UTI. Sabi ko, social ng pusa na to, nagka-UTI.
Yung mga nasa labas na pusa, di ba? Umiinom ng tubig ng pusali, wala, macho pa. Yung pusa namin, sitting pretty na, pero lalaki, merong purified water, alkaline water. Nagka-UTI pa. Magkano nakuha sa amin? 15K. Kasi dinextrose, na-confine. Sabi, grabe, may confinement pa. Itong pusa na to. Kakaipon pa lang namin nun. Wala pa si Hadasa noong time na yun, kaya pusa pa yun napupuntahan ng budget namin. Minsan makakaipon ka, biglang may maisirang gamit. Kung minsan na naman, may pera, pero ang problema, relasyon. May away. At believe me when I say na kahit meron kang ipon pero hindi ayos yung nangyayari. Nakaranas na ba kayo noon? Ang sarap ng pagkain pero wala nag-uusap. Parang spoiled yung, parang walang dating yung spaghetti. Diba? Kahit paborito mo yung kinakain mo, parang walang gana kapag merong away. Amen? Nakaranas na ba kayo ng ganon? Christmas na Christmas, tapos wala nagpapansinan. Ang ganda na tunog. Ay, hindi pala. Hindi Christmas yun eh. Diba yung mga jingle bells na tumutunog doon sa Christmas light natin, nagkakantahan ng karaoke yung pero sa inyo parang wala nagpapansin. Wala din. Okay lang sana kung hindi naman kahit Kristiyano ka naman, may mga pagsubok pa rin kinakarap at misunderstanding, pero ang hirap kapag araw-araw. Kaya, ayaw ng Lord ng sayang. Pag DIY, ito ang nangyayari. 3 bagay makita natin dito sa verse na to. Number 1, pag DIY ka sa buhay. Dahil walang nakakaalam sa buhay. Siguro may mga magagaling dito sa electricity. Walang problema doon. Hindi kasalanan yon. Sige, pwede mong do it yourself. May kilala akong ganon. Kung magaling ka sa mga media or ganon, you can do it yourself. Of course. Pero pag sa buhay, wag natin tong i-do it yourself because you don't know what life will bring. Pagdating sa relationship, don't do it yourself kasi pag inasa lang natin to sa mga DJ ng radyo at kung ano pang mga vloggers na magaling magsalita, chinat GPT lang yung script. For the sake of viewers, at ang galing magsalita. Kasi merong mga ganun talaga, magaling magsalita. Alam nyo ba, mga scammers, dyan magaling. Nung nabudol ako, magaling siya magpaikot-ikot ng salita. At alam mo ba't nabudol si Eva? Kasi magaling magsalita yung serpent. Kaya sabi mo sa katayo mo, mag-ingat ka. Hindi porket magaling mag-chat yang kachat mo. May nakausap kami, ang galing mag-chat. Sabi, pag nag-invest ka ng ganito, sa loob ng 2 linggo, lalago yung investment mo. Nag-deposit siya. Aba, after 2 weeks, kumita ng ganitong halaga. Oh, na-entice siya ulit. Alam mo, pag nag-invest ka pa ng mas malaki ang babalik sa'yo. Ang galing. Pinabasa niya yung chat sa akin. Sabi ko, bro, scam. Ang galing mag-English, scam. Makita nyo sa CCTV ngayon, kapag mga nag-i-scam, yung mga nag-i-scam, hindi yung panahon ni FPJ na balbasarado, o may mga nakamaong jacket. Pag ganun, malayo pa lang, alam mo na mga hold up to, di ba? Ngayon, iba na itsura ng mga hold-upper. May nang hold-up sa amin, Sangyup malapit doon sa bahay namin, mga tracksuit pa eh. Mga naka-Adidas pa eh. Aesthetic yung itsura eh. Hindi mo akalain, parang ganito, parang yung katabi mo ngayon. Tama, mamaya sabi niya, tara, Jollibee tayo. So ngayon, pagbayaran na, ikaw na. Sabi mo sa tatay mo, mag-ingat ka. Sana ba tayo? DIY. Kapag you do it yourself, kaya sa mga nag-relationship, don't do it yourself. Bakit? Ano yung 3 bagay na mangyayari? Number 1, vain labor. Ang hirap, pinagpaguran mo, wala din. Binigay ko ang lahat sa kanya, pero sinayang niya. Team song mo ngayong Christmas, last Christmas, I give you my heart, but the very next day,
You gave it away. Yun. Yun ang ano mo. Sa mga na-scam, yun. Vain labor, pinaghirapan mo, dinaya ka ng kaaway. Ang kaaway naman, pag budol ang kaaway, hindi naman sabihin niya, demonyo ako, nanakawan kita, pwede ba pumasok? Hindi. Meron ba magnanakaw ng ganon? Tao po, sino yan? Magnanakaw. Mamayang alas 3 na umaga, hingi po ako permission, dadaan ako doon sa may likod nyo, sa target ko po yung TV nyo. Meron pang ganong magnanakaw, hindi mo alam. Minsan yung magnanakaw, mukha pang maayos. Kaya ang demonyo, huwag kayong maniwala sa coloring book ng demonyo, nakakatakot. Kasi alam mo na kagad, tatakbo ka na kagad. Ang demonyo, pogi yun. So ano nangyayari pag do it yourself? Vain labor. Sabi ng kaaway, sabi ng mundo, sige, tayo mo yung pamilya mo sa pera. Sige, busin mo yung pera, busin mo yung buhay mo sa pera. Kasi akala mo yun yung sabi na solusyon sa pamilya, pero balang araw, gagawin ko yan, na yan ang dahilan kung bakit sira ang pamilya nyo. Kasi maraming kwento, maraming experience na na-receive namin na dahil sa pera, doon pa nag-away-away. Dahil sa lupa, doon pa nagkasira-sira ang relasyon. Dahil sa kayamanan. Now, hindi naman masamang yumaman, at wala namang sinabi ang Lord doon, pero hindi dapat yun lamang ang build ng buhay natin. Number 2, ano yung vain? Vain labor. Number 2, vain watch. Hindi binge watch. Vain na pag-o-observe. Ibig sabihin, doon sa verse kanina, unless the Lord watches over the city, verse 1, the guards stand watch in vain. Alam niyo po ba, ang lagi kong takot ngayon is, ngayon kasi, may CCTV kami, bumili kami sa Shopee, nung CCTV, pang detect ng baby monitor. Kasi alam mo naman, ang bata, kung anong bawal, yun yung ginagawa. Ano bang merong hiwaga doon sa dulo ng higaan at yun ang gusto niyang puntahan? Diba? Bumili kami ng laruan. Ang gusto, bote. Yung plastic labo. Bumili pa kami. Kung yun din pala, yung naubos na bote ng Sprite, yun yung gusto. Bumili kami ng CCTV. Ngayon, mapapanood ko siya. Mababantayan ko siya. Pero alam mo, naging takot ko ngayon, paano pag naging teenager na yan at marunong nang lumabas-labas? Paglabas niyan sa bahay, hindi ko naman pwedeng bantayan yan forever. Paranoid lang ako. Kahit i-hire ko pa si Gerald na maging bodyguard niya, magsuot ka ng maskara, Gerald, yung bantayan mo sa PL mo niyan. PL mo. Bantayan mo yun sa school, lahat ng mga lalaking aaligid dyan, kunin mo yung pangalan ng mga disciple natin. Gawin ko man ang lahat, pero totoo po ba, may hangganan ng lakas ko. Pwede kong bantayan yung merkado ngayon. Maging updated ako kung kailan na naman magiging 1,000, 1 kilo ang bawang. O bantayan ko kung anong mangyayari sa China, giyera sa Israel at kung ano pa. Pero totoo po ba na gawin ko man lahat yon, wala pa rin akong magagawa sa buhay. At kahit updated ako sa Marites at anong latest sa kapitbahay ko, wala namang mga dagdag sa buhay ko yon. Kaya unless the Lord builds the house, unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. Kahit anong bantay mo sa pera mo, kahit anong bantay sa pamilya mo, kahit anong bantay sa grades mo, kahit anong bantay. Pero ang lagi ko narinig kaya nung sabi ko, parang ito yung takot ko. Alam mo, paano mo nagawa na noon, galing ako Manila, nagabiyahe ako mag-isa, at alam mo yung may nangyari pa sa akin, galing ako Manila, sakto yung bayad ko, sakto yung pamasahe ko, binayad ko sa konduktor, at ang nangyari, sobrang pagod ko, nakatulog ako, lumagpas yung bus.
Mga, hindi ko alam, siguro rough estimate, 2 to 3 kilometer. Ang oras noon, 11:00 ng gabi. May mga magjowa doon, nahiya akong humingi ng pera, pamasahe, kasi, syempre, moment nila yon. Baka mawalan sila ng pang-ice cream sa 7-Eleven. At nahihiya din ako. Ang ginawa ko, naglakad ako mag-isa. Sabi ni Papa noong pag-uwi ko, alam mo ba yung nilakaran mo? Mga tambay, doon nakatambay yung mga, humihit-hit kasi tag-imos yun eh. Doon pupunta yung mga mga nagda-drugs. Sabi ko, paano mo nagagawa na magtiwala at di maparanoid ng ganun? Alam mo kasi kapag lagi akong dumepende sa sarili ko, mga paranoid na ako. Pero alam mo, pag mga ganun, 11:00, hindi ka na nauwi. Hindi nauwi, choice. Hindi ka pa nauwi. Ang sinasabi ko lang sa Panginoon, Lord, ikaw po ang nagbabantay sa Kanya. Ang sarap malaman na meron kang pwedeng pagkatiwalaan ng buhay mo sa mundong ito. Sa mga kabataan, alam mo, pwede mo pagkatiwala sa Lord yung future partner mo. Kasi, lagi mo na lang babantayan kung sino ba ang para sa akin. Pero alam mo, ang sarap kapag ang Lord ang gumawa ng love story na meron ka. Sa iniwala may magandang the best. Maganda na the best pa para sa atin. Naban din nag-amen yung mga, parang yung magulang yun nag-amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kung kabataan yan, merong the best para sa'yo. Yang hinahanap mo lagi, yung kamukha ni Jungkook, kamukha ni kailan ba lalabas? So tumatabi ka sa mga alagang gluta. Pero unless, ang hirap naman, lagi ko na sinasabi ito, pero ulitin ko ulit. Yung hirap naman, unless the Lord builds the house, unless the Lord watches over the city, pwedeng opa itsura nung katabi mo, pero opakan ka niyan balang araw. Ang tawag doon, sayang, vain. Pero pwede naman yung bigay ng Lord sa'yo, kahit kuya lang, yung itsura, yung Pinoy. Pinoy looking. Pero dadaling ka sa napakagandang plano ng Lord sa buhay mo. Sino dito gusto hindi masayang yung labor natin? Sino dito gusto sulit yung watch natin? Amen. At panghuli, pang DIY ka, merong vain toiling. Ibig sabihin, pinaghirapan mo, pinaghirap ka lalo nung pinaghirapan mo. Sa kataga ng Pinoy, isang kahig, isang tuka, sumala pa. Bakit? That's what toiling means. Kaya, ang gusto ng Panginoon sa atin, when you build, you do not build in vain. Ngayon, sino dito ang gusto mag-commit na, Lord, sa mga binibuild ko sa buhay ko ngayon, ayoko masayang ito. Amen? Ayaw masayang yung buhay. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo sayangin ang buhay mo. Now, para malaman natin yan, kung merong DIY builder, meron namang DIG builder. Dig. Everybody say, dig. Yung marunong maghukay. Yung marunong okay lang kahit maghirap ngayon. Basta tama yung ginagawa ko. Basta tama yung pundasyon ko. Okay lang kahit medyo merong perseverance na dinedemand. Pero I believe na hindi sayang. Quality yung mga binubuo natin. Pero hindi naman madaling manakaw. Maaring mas mahirapan ka ngayon, mainggit ka sa mga kaklase mo, yung iba, may mga jowa na, yung mga ganyan. Sige, ako, okay lang, dig builder ako. Marunong akong maghukay. Marunong akong magkaroon ng foundation na tama. Yung iba, naka-iPhone na, ikaw, ipon lang. Yung iba, naka-iPad na, ikaw, yellow pad, di ba? Pero, walang problema, marunong akong maghukay. Sino dito ang gusto magkaroon ng disiplina ng Lord? Ako ay DIG builder, dig builder ako. Amen po ba? So, hindi ko kukumpara yung sarili ko sa iba. Hindi ko kukumpara yung sarili ko. Ano ibig sabihin ng dig builder? Do it God's way. Hindi ko na sinabi yung W para malupit. Paano mo ipe-pronounce yun? Dig W. Para mas madali natin matandaan, hindi ako DIY builder sa buhay ko, dig builder.
Balang araw, kung magatayo ako ng relationships, I do not want it quick. I want it deep. I don't want relationships na naglalaro-laro lang because life is not a game. My heart is not a game. My family, hindi pinaglalaroan niya. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong paglaruan ang puso ko. Ano yung testing? Taste testing? Pwede ka bang matest? No! Ang halaga ng katabi mo, isang Diyos na matay sa krus, muling nabuhay para isalba ang buhay natin. You are special. You are very priceless sa harapan ng Panginoon. You are a child of God. Kaya kailangan sa mga babae, kung may maliligaw sa'yo, dapat marunong maghukay yan. Sabi mo sa katayo, maghukay tayo. Now, kapag sa pera, hindi tayo laging nadadali nung quick rich scheme. Bakit? Marunong maghukay tayo. Marunong tayong magtiyaga. Sa estudyante, madaling mangopya at meron ka ng magandang grade. Pero, do it yourself, balang araw, kakakating ka rin pabalik nung ginagawa mo. Kasi kung anong tinanim mo, yun ang iyong aanihin. Mas mahirap kapag magpatawad, pero yun ang dig way. Do it God's way. Mas mahirap. Pero alam nyo, mas mahirap kapag pinagtagal kasi feeling mo lang maayos, pero ang kasalanan ay parang cancer, walang sintomas, pero pag nalaman mo, malala na, mahirap na. Ganun ang kasalanan eh. Sige, tarang time bomb. Nandyan lang siya. Hayaan mo lang akong tumambay. Wag mong ayusin. Pero balang araw, pag siningil na kita, akin ka na. Kaya ganun ang taktika ng Satanas. Hindi na siya gumagalaw na katulad nung ngayon, di ba, November na. Satanas, matakot ka. Hindi. Sa tingin niya, pangit ng marketing yon. Alam mo, sa impyerno ay mainit. Siyempre, ayaw ka. Alam mo, ang kasalanan na to kapag ginawa mo, di ba? Meron bang nakita kayo na nagbenta ng chicharon at sinabi, masarap na, high blood ka pa? May bibili ba nun? Isang plastic nito, wala akong maisip na, naubos na. Meron ka bang gagawa ng gawa ko ng store, bibenta ako ng chicharon, ng mga liempo, ang pangalan Putok Batok. Meron na ba? Medyo catchy kasi no? Parang yung uling roasters, di masarap pero pwede na. Di ba? Kung meron dito nun. Hindi na ganon mag-market si Satan. Si Satan, iba mag-market. Sabihin niya, walang problema yan. Sige. Huwag pabayaan mo. Huwag ka i-try mo lang. Di ba kasi yan yung uso ngayon? Kapag nakipagrelasyon ka, para pagdating ng para sa'yo, eksperto ka na, wow. Yun yung sabi nung iba. Pero hindi ganon ang naging epekto sa madami. Kasi hindi niya na ngayon maibigay yung purity na dinemand ng Panginoon. Again, sino dito ang gustong hindi maging DIY builder, kundi marunong maghukay? Sino dito gusto maghukay, maging dig builder? Amen po ba? Sabi mo sa katayo, maghukay tayo. Matthew 7, verse 24 to 27. Simple lang yung message natin ngayon, pero sino dito may natututunan so far? Sino dito may tinuturo ang Panginoon? Kasi mahalaga ka eh. Yung foundation in life, it's not supposed to be easy. Pero yung social media, yung thinking ng mundo ngayon, if it's not easy, it's not worth it of your time. Kaya gusto natin yung madali. Now, eto ngayon ang susi. Sulat natin mabuti. Basahin muna natin. Verse 24. 1, 2, 3, go. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Verse 25. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet
It did not fall because it had its foundation on the... So may bagyo, may alon, pero hindi siya natumba. Bakit? Ang pundasyon matibay. So wala yan sa ganda ng bahay. Nasa pundasyon pala yan. Wala sa materyales. Kasi kung papansinin nyo, ang usapan dito, hindi yung ganda ng bahay. Anong pinagkaiba? Foundation. Tuloy natin bago natin i-expound. Verse 26, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on, saan? Sand. Verse 27, the rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, and it fell with a... So pwede pala na mas maganda yung ginawa ng foolish man. Pwedeng villa yung sa foolish man, pwedeng may jacuzzi yung sa foolish man, pero ang pundasyon niya buhangin. Pwedeng doon sa matalinong tao, simpleng bahay lang. 1 bedroom, 2 CR. Ay, baliktad. 2 bedroom, 1 CR, okay na. Pero ang pundasyon niya, bato. Ngayon, pag pinicturean mo tong bahay na to, ano ang mas maraming likes sa social media makukuha? Ano ang mas madaming comments? Ano ang sabihin nilang successful? Yung villa na nakatayo by the sand. Kasi maraming tao nakatingin sa kung anong external na nakikita. Pwedeng yung buhay o yung bahay, it represents yung bank account natin. Kaya marami naiinggit, yung mga pag tinignan mo sa social media, kasi madaling i-express yung external sa social media. Hindi mo pwedeng i-post yung motibo sa loob sa social media. Hindi pwedeng mapipili ko. Hindi ko pinopost sa social media kapag may misunderstanding kami ni Rachel. Alam nga, mag-selfie kami, away tayo. Para makita nilang transparent tayo. Hindi naman lahat kailangan i-post sa social media. Pero na-gets niyo yung point ko, hindi lahat na ipopost sa social media. Pero tingnan mo yung katayo, pag nilabas mo na yung cellphone niya, kahit may problema yan, tapos pag nag-cellphone, selfie tayo. Tapos pagkatapos, wala na ulit, wala nang pansinan. Kasi madaling ipakita ang external sa social media, madaling kainggitan o madaling gawing measurement yon ng success. Amen po ba? Pero hindi yon ang tutunay na batayan ng success. Marami ang magaling o matalino o mayaman na nakaproject ito, pero sa isang bagyo, makikita nyo, may pera na, sikat na, sexy, macho, pero hiwalay ka agad. It fell without great crash. Pero ang mahirap, yun ang nanonormalize ngayon. Tama po ba? Since yun ang inspirasyon ng marami, influencers, o yun yung mga nagiging sistema ngayon, ay di yun ang naging pattern. Pero hindi iyon dapat ang maging batayan. Meron namang iba, kahit simple lang ang buhay, pero makikita nyo, hindi sila yung sikat. Hindi sila yung may kitang, sabi natin, may Lamborghini o merong mga ganung bagay, pero alam mo, kahit anong bagyo na dumaan sa buhay nila, matibay. Bakit? Tama ang pundasyon. Sabi mo, nasa foundation yan. Nasa foundation yan. Di ba? Ang ganda ng makeup ay nasa foundation yan. Sabi mo ulit sa katabi mo, nasa foundation yan. Ano ang pinagkaiba ng wise and foolish? Maaring review na to sa iba, pero evaluate mo yung sarili mo. Maaring alam mo to, pero hindi mo to ginagawa. Kaya ang goal natin dito is not just to know the Word, but to apply the Word. Pwedeng 100, pwedeng valedictorian, pwedeng top 1. Pero kung gawa naman ito sa sand, wala din. Kaya marami na ngayon, nagbago na ang pag-measure ng talino ngayon,
ang IQ ay hindi na laging pinagbabasihan ng talino ngayon. Meron ng tinatawag na AQ, yung adversity quotient. Gaano katindi itong taong ito, cool-headed pa rin ba siya kahit may pagsubok na? Gaano siya ka-relax kapag nagtataranta na yung ibang kasama niya? Merong tinatawag na EQ, hindi yung diaper, yung emotional quotient. Gaano kagaling mag-handle ng emosyon itong taong ito? Meron tinatawag na SQ, yung social quotient. Gaano kagaling makipag-socialize itong taong ito? Ang minimeasure natin dati, IQ lang, kasi yun ang pwedeng Kaya ang habol lang marami, magandang grades, ganito, ganyan, pero wala natutunan. Hindi ko alam kung may CQ, pero baka EQ na rin yun, character quotient. Kasi alam mo, sa company ngayon, ang hirap naman kung magagaling nga, pero toxic naman. Kaya, ang goal ng Lord sa atin, lahat ng area na yon ma-restore. At yun ay yung mga tagpuan lamang kapag ikaw ay dig builder. Sino dito gusto maging dig builder? Sino dito gusto maging dig builder? Taas ng kamay! Come on, mag-unat-unat yung katabi mo. Naninibago pa yan siguro sa lazy boy natin. Sarap kasi ng natin. Dig builder. Dalawa na lang. Paano maging dig builder? Number 1, you need to listen to God's word. Marami kang pwedeng pakinggan sa mundong ito. Maraming advices. Pero hindi ko masarap pakinggan yung advice nila, yun na dapat ang gawin mo. Masarap pakinggan na, mag-quit ka na, sumuko ka na, o kaya masarap pakinggan na, naalala ko sa conference kahapon, ang ganda nung payo doon nung isang preacher. Sabi niya, kapag ang kaibigan mo ay sinabi sa iyo ano tawag doon? Nakalimutan ko tuloy bigla. Kapag sinabi ng kaibigan mo sa iyo na naiintindihan kita at kung ano ang decision mo, suportahan kita, hindi talaga kaibigan yan. Ang totoong kaibigan, marunong magsabi ng tama sa iyo kahit alam niyang masaktan ka. Ang tunay na kaibigan, kahit alam niyang pagmali na, hindi kaya suportahan doon sa lahat ng gusto mo. Kaya yung sa leader niyo, minsan hindi niya naiintindihan. Pero sino ang thankful sa mga sa leaders natin? Ang tunay na kaibigan, yung marunong magsabi, alam mo, mali yan. Kahit magtampo ka sa kanya, hindi magabago yung isip kasi pag mali, mali. Hindi umadaan sa awa yung gobyerno, sabi, sorry po kasi ganito lang kami, pwede bang bigyan niyo kami ng building permit na magtayo ng ganito? Hindi, kapag mali at merong potential na disaster, hindi. Yung ba, mga magulang dito, kapag umiyak sa inyo yung mga anak nyo, nalulungkot talaga ako ngayon, hayaan mo na ako humawak ng kutsilyo. Pag ginawa ba ni Hada sa akin yun, ay nakakaawa ka naman, sige, naging good girl ka naman, hawakan mo itong kutsilyo, sige. Mag-ingat ka ha? Hindi. Pag mali, mali. When you listen to God's word, sometimes it will hurt you. The truth hurts, but the truth will set you free. Kaya, as your pastor, I will say things na maaring sabihin mo, tinamaan ako noon. Pero wag mo sanang isipin na ikaw ang pinatamaan ko. Tinamaan ka because that's God's word. And God's word will really deal with the inside. Kasi ang social media, ang influence ng tao, it only deals on the outside. Ito yung ipakita ko, ito yung i-project ko, kasi ito ang kailangan kong para ma-please yung mga tao. Pero walang nagpapahalaga on the foundation. Listen to God's word. Sabi mo sa katabi mo, listen. Listen. Sabi mo sa katabi mo, listen. Listen. I'm on the crossroads. Kailangan kong magtama ng sources. Kaya ang tanong, anong madalas mong pakinggan? Anong madalas mong mga pinapa-absorb sa buhay natin? Kaya insecure ka, kasi siguro, ang lagi nating pinapakinggan is yung magtayo ka ng magandang bahay, pero ang pundasyon, wag na. Magtayo ka, sige, okay lang. Mag-boyfriend ka na, mag-girlfriend ka na, ilang taon ka na ba? 8 years old, sige. 2023 na. It's 2023. Anybody can decide for themselves. 2023 na, hindi na uso yung mga Gen Z na tayo, kaya yung mga boomers, yung mga Gen X, saka yung mga millennials, matatanda na yan, kaya traditionalist yan.
Ganun ang atake. Do what you want. Tapos pag nagka-aberya na, decision mo yan. Hindi ka samahan. Pero sino dito ang thankful na ang Lord sinamahan tayo at binigyan tayo ng mga tamang tao, yung mga cell leaders natin, nagabayan tayo? Sino thankful sa mga cell leaders nila? Kaya sa church, hindi lahat ng i-share ko sa inyo ay mga bagay na masarap pakinggan sa tenga. Sometimes I have to preach things na talagang hihiwa ng puso natin because God's Word is right. And yun lamang. Pero sometimes you need to man up. Kasi pag naguhukay ka, hindi madali. Pwede ko kayong i-comfort, pwede ko kayong i-share ng ganun, pero sabi sa Bible, babagsak at babagsak din kayo eh. Pwede mong sabihin, pwede mo i-challenge yung word ng Lord. Sige, Pastor, hindi ako naniniwala dyan. Papatunayan ko sa'yo. Pwede mong ipakita sa akin in 2 months na, eto na, nakapagpundar na ako ng ganito, may bago na akong kotse. You can show external things. Pero at the end of the day, what will it cost you? Anong naging kabayaran noon? Anong naging kapalit? Noong nag-focus yung ilan sa pera, ang naging kapalit, relasyon ng mga pamilya. Noong nag-focus yung iba sa external, ang napabayaan, yung internal. Wala namang masama sa mga opportunity, but we need to listen to God's Word. If you want na magtayo ng business, so be it. Sino naniniwala, bawal, di naman masama at hindi kasalanan maging mayaman. Sabi mo sa kanila mo, pwedeng mayaman. Pwedeng yumaman. Ang tanong, anong pundasyon ng yaman mo? Yan ba ay gagamitin mo lang for the sake of vain? Or you will use it for a greater good? Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa na madaling maagnas, where moth and rust destroy. So nung kami ni Rachel nag-usap, we decided na when God multiplies our income, we multiply our giving. Because we believe na hindi namin tumadala sa langit. Pero alam mo kung anong madala natin sa langit? Yung katabi mo. Kasi once na natapos na to, may napanood akong video sa Instagram, 21:35. Ano ibig sabihin nun? Sa year 2135, ilang taong ka na? Siguro lahat tayo wala na. Kahit anong yaman mo, kahit anong sipag mo, in 100 years, yung titulo ko, yung 2,000 followers ko, yung bank account ko, at kahit masabi ko pa na before ako mamatay, napunin to, alam ang pinakamalaking vision na binigay ng Lord sa atin, mag-Sunday service tayo balang araw sa Philinvest tent. Sino nangarap magagawa natin yan balang araw through the grace and Jesus? Kasi marami pang tao sa Muntinlupa ang kailangang makarinig ng salita ng Panginoon. At kahit magawa ko yon, pero in 100 years, hindi mo na maririnig yung J.M. Milano. Kaya kahit anong gawin kong pagpapaganda sa pangalan ko, in 100 years, at kahit yung pangalan ni Michael Jackson na talagang sobrang galing, darating ang panahon na lahat ng yon limot. Pag inisip mo yon, worth it bang hawakan mo yung unforgiveness ngayon? Worth it ba yung mga nilalaban mo na girian? You live in this moment. You do it right. Siguro ako 31 years old, mag-32 next year. In 100 years, wala na.
So hindi ko alam kung kailan ako kukunin ng Panginoon. Hindi ko alam tayong lahat. But for sure, in 100 years, wala na tayong lahat dito. So ang tanong ko sa sarili ko, ano nilalaban ko? Agenda ko o agenda ng Panginoon? Kaya we decided, me and my wife, and even pag lumaki si Hadassah, ang buhay natin, gagamitin natin, hindi para sa atin lang, to serve other people. And we say to God, Lord, itatayo namin ang bahay namin, ang buhay namin, hindi sa pera, hindi sa kasikatan, hindi sa kahit anong bagay, kundi sa salita ng Panginoon. Ang relationship namin ni Rachel, hindi ko itatayo sa pera, hindi ko itatayo sa anumang kasikatan, hindi ko itatayo sa kung anumang fame, na kahit tanggalin naman tong cinema sa atin, it doesn't matter. All that matters is, nagawa ko yung word ng Panginoon sa buhay ko. Listen to God's word. So, anong nilalaban natin? Kasi gusto ko magka-jowa na ngayon, gusto ko magka-ganito. In a moment, pwedeng mawala yan. Kotse. Pero alam mo, kapag ikaw, you listen to God's word, and final point natin is, you do and apply the word of God. Obey and apply the word of God. Mamili ka na lang ganito. Pag foolish man, madaliin mo yung mga bagay-bagay at in a moment, andun lahat. At pwede mo na yung pagmayabang. Ito yung ginawa ko sa sarili kong lakas. Pero sa isang bagyo, sa isang pandemya, sa isang sakuna, pwedeng mawala yan. Or pwedeng dig builder ka. Magatayo ako ng bahay, ng buhay, sa salita ng Panginoon. Kung kabataan ako, maaring ito yung panahon na talagang maghihintay ako ng 5 taon, makatapos ng pag-aaral, makapag-ipon, ma-honor ko yung magulang ko, bago ako mag-permit ng tao na maging partner ko sa buhay. Ito siguro yung titiisin ko yung pagkatawa ng mga kaibigan ko kasi hindi na ako naungopya, hindi na ako umiinom. Ito siguro yung pagkatawanan ako ng tropa ko kasi dati maangas ako kasi kasama ako sa mga ganitong tambayan, pero ako ngayon nagadala ng Biblia, so tawag nila sa akin pastor na. Maaaring pagtawanan ka. Sabihin sa'yo, lambot mo na ngayon. Pero hukay lang. It may mean sa employees, young professionals, ito yung panahon na talagang kahit marami nang ino-offer sa akin na alam kong mali, pero ito yung mabilis na pampayaman, gagawin ko pa rin yung tama sa harapan ng Panginoon. Kahit di ako yumaman kasing katulad ng iba. Hindi ako mandadaya, hindi ako manlalamang. At kahit alam kong may in-offer sa akin ng magandang trabaho, magandang opportunity, pero matamaan yung commitment ko sa Diyos, willing akong iwan yung offer nila, wag lang ang Diyos. Kasi nung sa krus, ang hindi binitawan ng Panginoon ay ang pagmamahal niya sa akin. Kaya hindi ko rin siya bibitawan. It may mean that way. At may mga panahong lalapit kayo sa akin o sa leader nyo, Kuya, ganito nangyari. Bakit ganito yung nangyari? Nagbigay kami. Ba't ganito nangyari? Bakit nung lalo kaming tumayo sa Panginoon, lalong dumami yung problema? Feeling lang natin dumami yung problema. Pero sadya lang talagang mas mahirap kapag ginawa mo ito ng tama kasi hindi tayo sanay gumawa ng tama. But, kapag gumawa ka ng madali, madali kang madali. Pero pag ang Diyos, unless the Lord builds the house, sa isang iglap, pwede niyang ibigay yung lahat ng pinapanalangin mo. Pwedeng sa isang iglap, pag sarili mo, sa isang iglap, pwedeng mawala yan lahat. Pero pag ang Diyos, pwedeng mabagal ka sa umpisa, pero sa isang iglap, may promotion na mangyari sa'yo.
biglang buo na kayo ng pamilya mo. Biglang magkakaroon ng multiplication sa business mo, sa profit mo. Bakit? Unless the Lord builds the house. At ang malupit pa dito, kahit may bagyong dumaan, hindi ka madaling bumagsak. Dahil ang pinakamagandang pundasyon ay ang salita ng Panginoon sa atin. Ang tanong, sino dito gusto niya i-build ang buhay niya sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ngayon? Sino gusto mo itayo yung pamilya mo, relationship mo, balang araw? Sino dito gusto mo itaas yung standards mo? Kung may manliligaw sa akin, ang papaligaw ko sa akin, yung marunong din maghukay kasama ko. At kung manliligaw ka man din, iimbitahan mo, ililigawan mo, alam mo, hindi ako naandito para lokohin ka. Andito ako para parehas tayo maghukay. Dahil I want na manligaw sa'yo ng tama. Meron bang mga lalaki dito ang gustong sabihin, uso pa ngayon ang lalaking marunong manligaw ng tama? Meron bang gusto magsabi dito na, Lord, kung ako man manliligaw, hindi ako mag-over the backward, kundi, Lord, I will do it your way. Tanong, meron ba mga tunay na lalaki na andito ngayon na marunong rumespeto sa babae? Meron ba mga babae dito na marunong makita ang halaga niya na hindi basta-basta piso lamang? Sabihin lang, libre kita Sunday. Oh, wow. Ice cream? Nang dahil sa ice cream? Kasi ang mysterious niya, wow, mysteriously wicked. Sincere naman siya, sincerely wrong. Sincere ako sa'yo. Sincere na gusto ko lang yung katawan mo. Kasi yan ang definition ng love ngayon. Pero sino dito, again, we need to break the cycle. Meron pang mga taong may takot sa Diyos. Meron pang mga marunong magsabi, pag ako nagtayo ng pamilya, tatayo ko to ng tama, hindi lamang sa pera, hindi lamang sa kasikatan, kundi sa salita ng Panginoon. Amen po ba? If you're that person right now, I want you to stand up to your feet. I want to pray for you today. At kung merong mga nagkamali, merong mga alam mo, God's forgiveness is always available. Because, sabi sa Bible, Romans 3 verse 23, for all have sinned and fall short. Pero sabi sa Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Nung tayo'y makasalanan pa, namatay na ang Diyos para sa atin. Sino ang thankful na ang Lord nung tayo makasalanan pa, hindi pa natin siya kilala, pero kilala niya na tayo, minahal niya na tayo. Sino ang thankful lang, Lord, available lang pagpapatawad niya sa atin ngayon. Amen? So right now, we're going to do a series of prayer. First is, we're going to ask forgiveness. Kung may mga panahon na you did it yourself. There was once na I did it myself in a relationship, it did not end well. Nagpadala ako sa mapusok kong damdamin noon. Hindi ko sinama yung guidance ng magulang ko. Wala pa akong cell leader noon, pero kung kahit may cell leader ako noon, maaring tinago ko pa rin sa cell leader ko yon. It did not end well. Kaya nung nagkaroon na nung panibagong perspective sa akin, I said, Lord, simula ngayon, I want to do it your way. Nagkaroon din ako ng pagkakamali noon sa paghawak ng pera. Kaya na maraming scam na nangyari sa akin. Mga hindi tamang paggastos nung ako'y single pa. So, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, I repent of this. Hindi dapat pera ang nagpapatakbo sa buhay ko. Naging addicted ako sa pornography kasi yun ang naging outlet ko sa tuwing pagod ako, sa tuwing malungkot ako, doon ako kumukuha ng lakas. It did not end well. Nawala ang respeto ko sa babae. Nagkaroon ako ng distorted na idea sa relasyon. Hindi ko alam
plano na pala ng kaawa yun para pag nagkaroon ako ng asawa balang araw, hindi ko siya mamahal ng tama. Ganon mag-operate ang kaaway. Pero ngayon, we will ask forgiveness. And let me tell you this, hindi ididiin ng Diyos sa iyo yung pagkakamali mo, kundi willing siyang magpatawad sa atin ngayon. Kung hinarap niya yung cross at sinabi niya, Ama, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang ginagawa nila, willing ang Diyos magpatawad sa atin ngayon. Sino ang thankful ng Lord willing magpatawad? Gano'n man kalaki ang pagkakamali mo, sabi sa Romans, nothing can separate us from the love of God. Oh, how wide, how deep. As far as the east is from the west. Ganon kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ngayon. I want you to know that you are loved by God. So let's close our eyes and let's bow our heads. At the count of 3, you ask forgiveness sa Panginoon. Lord, nung panahong I did it myself, kailangan natin gawin to kasi kung hindi, lagi kang gagalaw in operation of condemnation. Lagi mong sisihin yung sarili mo. Kaya pag nag-preach ako dito, lagi mong sisihin yung sarili mo, parang not worth it. Pero once na, when we ask forgiveness to God, tatanggapin mo ngayon yung pagkapatawad niya. Kaya pag humarap ka na ngayon sa Kanya, anak na ng Panginoon. Malaya na. Sino dito naniniwala ang mga amin pinapalaya ng Panginoon? Sino excited marami papalaya ng Panginoon ngayon? So as you are, wag mong isipin yung katabi mo, it's you and God today. Puso sa puso. Just you and God. At the count of 3, ask forgiveness. Lord, I ask forgiveness. As detailed as possible. And God will not condemn you. Hindi ka ihihiyan ng Panginoon. God will love you. And you will experience the love of God today. Panginoon, as we ask forgiveness ngayong gabing ito, I pray na maramdaman ng mga anak mo ngayon yung flow ng pag-ibig mo sa bawat isa na magre-resulta pagpapalaya sa bawat isa. 1, 2, 3. Come on, just you and God ngayon. Kung sensitive yan, hindi mo kailangan bigkasin ng malakas. If it's private for you, you just talk to God in your heart today. And God, He's saying to you right now, welcome home. I forgive you. Come on, just you and God right now. Just you and God. Holy Spirit, work in this place. Move in every hearts. Come on, ikaw lang at ang Diyos. Huwag mo isipin na, ang dumi ko, baka tanggapin niya kaya ako. Hindi, no. God will accept you. He will love you. He will forgive you. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung ginawa ko to noon ng sarili kong lakas, ng sarili kong sistema. I repent and I want to be honest with you today. Come on, just let it flow. Let your heart be open to God ngayon. Hanggat di mo yan ina-address, hanggat di mo yan inaamin, hindi makakagalaw ang Panginoon sa iyo. So, no holding back. Today is the day of your salvation. Today is the day of your freedom. Today is the day of your liberty. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. And right now, we'll offer a prayer para sa mga tao na gustong sabihin ngayon, Lord, I want to start over with you. Gusto ko magsimula ng tama. At kung magsimula ako ng tama,
It starts to have a proper relationship with Jesus. Hindi ito pagpapalit ng relihiyon because it's not about religion. Hindi bumaba ang Panginoong Jesus dito para magatag ng isang relihiyon. Andito siya para maging kaibigan mo, maging Diyos mo. For God so loved the world that He gave His only one Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. So if you're that person ngayon, sumunod ka sa panalangin ito, dahil sabi ng Diyos sa Kanyang salita, when you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. At kung sure ka na sa relationship mo with God, sumabay ka pa rin sa panalangin ito for the sake of those who will accept Jesus today. With all of your heart, sabi mo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po sa pag-ibig mo sa buhay ko. Kahit ako'y makasalanan, binayaran mo ang aking kasalanan sa krus. Ibinigay mo ang buhay mo. Ika'y namatay, inilibing, at muling nabuhay upang patawarin ako sa lahat ng aking kamalian at bigyan ako ng panibagong buhay. Panginoong Jesus, tinatanggap po kita sa aking puso, sa aking buhay bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Manahan ka, manguna ka sa aking puso, sa aking isip, at sa aking buhay. Salamat po. If you pray that simple prayer with faith, we believe you are now part in the family of God. Pwede bang pasalamatan natin ng Panginoon? Let's give Him the best clap of praise ngayon. Still eyes closed, I want to pray for you. Taas mo ang kamay ngayon. Taas mo ang kamay mo sa Panginoon ngayon as a sign of surrender. Lord, I pray for every soul, every family, every heart. Salamat, Panginoon. We receive your forgiveness. Salamat sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. Salamat dahil lahat ng aming mga kamalian ay binayaran mo na sa cross. Salamat dahil may panibago kaming simula ngayon. Salamat dahil tutulungan niyo po kami na sa aming panibagong simula, gagawin na namin ito ng tama. I pray and I declare by the blood of Jesus, we have been redeemed from the powers of darkness. Dahil sa dugo mo, kami ay pinatawad na. We are forgiven. And ngayon, that we walk in the light and have fellowship with other believers, patuloy kaming pinapalaya at papalayain pa ng iyong dugo. Salamat sa dugo na dumaloy sa krus. At kami ay pinawalang sala mo, Panginoon. We are justified. Salamat sa dugo na dumalak sa krus bilang kabayaran ng aming kasalanan. We are now sanctified and set apart for you. And I declare that the best is yet to come in their life today. Thank you, God. Thank you, Jesus. Pwede natin ibaba ang ating kamay. And now, let's worship God today as a sign of commitment. Na Lord, manatili ako sa lilim mo. Manatili kami, Panginoon, sa iyo. And habang nag-prepare na tayo nito, after nito, we will have our cell groups. And sa mga cell groups natin, meron tayong dinedeclare doon yung start up a new life with Jesus. If you want to start over, start with that. Yun ang ating simula. Sino niniwala dito may panibagong simula ang Panginoon sa buhay natin? Sige, let's declare this song right now.
Na Lord, manatili kami sa lilim mo.